sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay nito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Hindi naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang hapon sa inyo po lahat. Tayo po ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginaganap ang banal na misa bilang paghahanda din ng kapistahan ng Kambal na Krus. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, anong silbi mo? Anong silbi mo? Wala na, pawala na yung silbi. Pero maganda kasi, diba, na pagnilayan, masagot natin habang tayo po ay parang matatanda naman na lahat na narito, no? Maliban sa mga servers natin, karamihan sa atin matatanda na. Pero ang tanong, anong silbi natin sa mundo ito para mabuhay pa tayo bukas? Para mabuhay pa tayo ng isa pang linggo, isa pang buwan, isang taon pa. Nalaman niyo ba? Concern niyo ba? Kasi alam niyo po, sa pag-aaral, no, ang isang tao, hindi lubos ang nagiging kaligayahan niya hanggat hindi niya natutuklasan kung ano talaga yung purpose niya sa mundong ito. Lahat tayo pinanganak sa mundong ito, na sinasabi natin, may dahilan ang Diyos. Kahit ay pinanganak siya na mayroong kapansanan, may dahilan pa rin ang Diyos. Mayroon pa rin misyon o mayroon pa rin dahilan kung bakit nabuhay siya. Minsan nga, gusto nang ipalaglag nung sabol pa lang, pero nabuhay pa rin at hinayaan pa rin, pinahintulot pa rin ng Diyos na mabuhay ito. Pero yun nga, tanong, sa edad natin ito, alam mo na ba kung anong dahilan kung bakit ka nabuhay sa mundo ito? Tingnan natin, ha? Sa ating Ebanghelyo, kausap ni Jesus itong mga alagad at kanyang pinapangaralan o tinuturuan na sila ay mga alagad na. So ano ang misyon ng pagiging alagad? Kasi dati, ang tingin sa kanila ng mga tao, walang kwenta. Mababang uri, makasalanan. Pero ngayon, ang tawag na sa kanila, alagad. So bilang alagad, ano ang silbi nila sa mundong ito? Kaya sinabi ni Jesus, pinaalala ulit itong mga ordinaryong bagay na nakikita natin sa paligid, na sinabi, kayo'y asin ng sanlibutan. Sabihin nyo nga, asin. Asin. Ulit, asin. Asin. Hindi nyo yung katabi nyo kung nangangailangan ng asin. Asa na asin? Sinabi na lang kailangan ng asin, alam niyo, di ba? Kapag kulang sa asin, malamya, malungkot. Kapag sobra naman sa asin, maalat. So, hindi rin mapapakinabangan. Naintindihan ba? Sabi niyo, bawal na ang asin. Sa mga matatanda dito na may uric o mayroong anong sakit sa bato ba yan? Nasobrahan sa asin, nasobrahan sa alat. So pag sinabing asin, kailangan sakto lang. Sila ay mga alagad,
kailangan sakto lang sa kanilang mga gagawin. Hindi pwedeng kulang, hindi rin pwedeng sobra. Kasi kung sobra, ang pagiging asin, ang tawag na dyan, kasi di ba sabi nga sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, di ba sabi niya na ngayon ang kanyang ginagawa, ang kanyang ipinapahayag, ang kanyang pananalita, pangangaral, hindi na gumagamit ng matatamis sa pangungusap, hindi na sa paraan ng tao, kundi sa paraan na ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi kapag paraan ng tao, anong tawag nyo doon? Bida-bida. Sabihin mo nga sa katabi niyo, huwag kang bida-bida. Bakit bida-bida? Laging nakasentro sa sarili. Lahat ng ginagawa, sarili. Lahat ng ibinibigay, papunta pa rin sa sarili. Hindi talaga nagiging asin sa mundo nito. Pero sabi ng Kristo sa mga alagad, kayo'y asin. Magbigay ng lasa. Magbigay ng saya. Magbigay ng ligaya. Pampasarap sa mundong ito, hindi pampahirap sa mundong ito. Pangalawa, kayo'y ilaw ng sanlibutan. Maging ilaw ng sanlibutan. At ang ilaw, sabi, kailangan yung nagliliwanag. Hindi pwedeng pinapatay. Di ba? Ang liwanag ay para makita mo ang totoo. Ang katotohanan. So bakit natin itatago? Na minsan, sa kasawiyang palad, kahit alam mo ang katotohanan, pinipili mong patayin ang iyong ilaw. Magliwanag kayo. Ang sabi sa unang pagbasa, para magliwanag o ipakita ang inyong liwanag, ang sabi ay, yung walang pagkain, pakainin. Yung walang matuluyan, patuloyin. Yung walang gamit, gamitan. Kung may nangangailangan ng tulong, tumulong ka. Sa ganung paraan, magliliwanag ka. At kapag nagliliwanag ka, nakikita ng mga tao ang tamang direksyon. So, hindi pwedeng malabo. Hindi pwedeng patay ang ilaw, madilim. Lalo-lalo na, hindi rin pwedeng sobrang liwanag. Pag sinabi sobrang liwanag, kung lahat na lang ng nakikita mo mali, kasi ikaw lang ang tama. Kaya puna ka ng puna. Lahat na lang, no? Sita dito, sita doon, lahat mali. Kasi dapat sa iyo manggaling ang lahat. Sa iyo manggaling ang utos, sa iyo manggaling ang direksyon, sa iyo lahat. Ang sobrang liwanag, nakakagulat din. Ang sobrang liwanag, wala ka rin makikita. At sana, sakto lang. Sabihin nga ulit, asin. Asin. Liwanag. Liwanag. Ngayon, tanongin ulit ang sarili, anong silbi mo? Anong silbi mo? Diba, dito sa barangay na anong barangay natin ngayon? 150. Sa barangay na ito, anong silbi mo sa barangay 150? Ang silbi mo, tanggap lang ng ayuda. Yun lang, ang silbi mo sa mundong ito? Okay na ba yun? Ang silbi mo sa mundong ito, tumambay lang, uminom lang, yun lang ang silbi mo, maghintay na lang ng ayuda, yun lang ba ang silbi mo? Hindi lang yan. Mayroon kang magagawa, mayroon kang pwedeng gawin, at mayroon kang dapat na ginagawa para umayos ang buhay mo at umayos ang lipunan natin. Bakit ganito nangyayari sa atin? Kasi nga, mas pinipili ng tao maging inutil. Diba? Ano kabaliktaran na may silbi? Inutil. Walang silbi. Inutil. May ginawa ba tayo ng Diyos na inutil? Hindi. Pinipili lang ng tao maging inutil. Sabihin niyo katabi ninyo, huwag kang inutil. Diba? Ano naman talaga? Hingi ka lang ng hingi, diba?
O pag mayroong problema, ako ka na naman kay chairman, hindi ka magtrabaho. Hindi ka maghanap ng trabaho. Minsan nakatanggap ka na, wala akong mabigay. Nakatanggap naman ng ayuda, hindi pinanegosyo. Pinumili lang ng paring Alfonso. Pinag-inom lang, makatanggap lang ng biyaya. Wala na. Ito, tambay na naman. Anong sinimos dito? Tambay. Imbis na magtanod ka, tambay. Buti pa tanod, may silbi. Rumonda. Rumonda ba mga tanod dito? At ang dami ng trabahoan dito. Diba sa ibang lugar, no? Kasi mas pinipili ng mga tao maging inutil. Ibig sabihin, huwag gawin yung silbi nila sa mundong ito. Lahat yan mayroon, kahit nga bento, may silbi yan sa mundo. Kahit matanda na, may silbi pa, ha? Huwag yung sabihin, matanda na kami, Father. Kasi pag sinabi yung matanda na kami, Father, wala na kami silbi. Lord, kunin mo na ito mamayang gabi. Kasi wala na palang silbi. Kaya tayo nabubuhay kasi may silbi pa tayo. O anong silbi ng karamihan sa inyo? Mag-alagan ako. Kasi yung mga anak ninyo, hindi nyo inalagaan. Trabaho kayo ng trabaho, bawi sa ako. Laging meron silbi. Kaya piliin mo at hanapin mo kung saan ka magiging kapaki-pakinabang. Huwag yung laging pabigat. Huwag yung laging asa. Yung iba nagsisikap, gampanan yung silbi nila sa mundong ito. Ikaw naman, pabigat ka naman ang pabigat. Minsan sinasabi nga natin, wala ka naman maiambag, di ba? Pabigat ka pa. Diyos niyo po. Pero sana po, no? Pinapaalala sa atin ni Jesus, lahat tayo may silbi na dapat gampanan sa mundo. Pero saktuhan lang natin. Huwag kulang, huwag labis. Amen?